Isinusulong po ng Pilipinas na maialis po ang 12.5% na dagdag taripang ipinataw ng Amerika sa mga bansang nag-aangkat po ng mga produktong gawa sa forced labor. Ayon po sa Department of Trade and Industry o DTI, natanggap na nga ng Amerika ang Joint Administrative Order ng Pilipinas para po maimbestigahan ang importasyon ng mga naturang produkto. Sa ilalim po nito, Joint Administrative Order o sa ilalim ng Joint Administrative Order o JAO, may bubuing komite na tatanggap at mag-iimbestiga sa mga reklamo tungkol sa mga angkat na produktong hinihinalang gawa sa forced labor. Inilatag din po dito ang alituntunin sa pag-imbestiga at pagbabawal sa pag-angkat po ng mga nasabing produkto. Kumpiyansa naman po si Trade Undersecretary Seferino Rodolfo na ikokonsidera ng Amerika na tanggalin po ang dagdag taripa sa mga produkto ng Pilipinas. Nagbabala naman po ang Department of Agriculture na posibleng mas kakaunting maaning palay sa ikatlong quarter ng taon dahil po yan sa banta ng El Nino. Sa pagtataya po ng DA, posibleng nasa 3.25 million metric tons lamang ang maani mula po July hanggang September. Mas mababa po yan ng 13% kumpara sa 3.75 million metric tons sa parehong quarter ng taong 2025. Nakatanggap daw po ang DA ng report na may mga lugar kung saan naantala ang pagtatanim ng palay. Dahil pa rin yan sa pagkaantala ng ulan at delivery ng tubig para sa irigasyon. Nauna nang sinabi ng DA na wala itong plano na ipagbawal ang importasyon ng bigas sa paparating na anihan para matiyak na sapat ang supply ng bigas hanggang sa susunod na taon. At ito na nga po, muling lumakas naman kahit papano ang piso kontra US dollar. Nakabalik po sa 60 pesos ang halaga ng piso kontra USD. Nagsara po kahapon ang piso sa 60.751. Kahapon po yan araw ng Miyerkules. Mas malakas ito ng higit 40 sentimos kumpara po sa pagsasara noong Martes. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Nasuportahan ng piso ng paglabas ng datos kaugnay po ng pagbagal ng inflation. Nakatulong din daw na bahagyang bumaba po ulit ang pandaigdigang presyo ng langis. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.